dahil alam ko kayo ang karapat-dapat para gumamit ng kambal na punyal. Kaya yan ang gagamitin nyo para hadlangan at patayin ang mga amalanhid. Naku po, eto na nga yun. Wala na tong atrasan. Mapapalaban na talaga tayo, Jomar. Hindi kami basta magpapadaig sa inyo, mga hinayu pa kayo. Kayo ang dapat mawala dahil mga salot kayo. The Voice Addict. Magandang araw pong muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Sa araw na ito ay isa na namang kwento ng pakikipagsapalaran at kababalaghan ang aking ihahatid sa inyo. Ito ay kwento ng magkaibigang Jomar at Tatoy. Nagbakasyon sila sa malayong probinsya ng Lola Rubina ni Tatoy. Sadyang itinaon ni Tatoy na abutin sila ng undas sa baryo upang madalaw din niya ang kanyang lolo. Subalit hindi nila akalain na mahaharap sila sa kakaibang pakikipagsapalaran sa mundo ng kababalaghan sa baryo ng Noches. Dahil sa araw mismo ng undas sa taong yun ay nakatakdang bumangon ang mga nahihimlay na aswang. Babangon sila upang humanap ng taong bubuo sa kanilang naaagnas na katawan at magkakaroon sila ng panibagong buhay. Ang sariwang dugo ni na Jomar at Tatoy ang kailangan ng mga amalanhig. Sila ang mga aswang na bumangon mula sa libingan. Ano kaya ang gagawin ng magkaibigan para hindi sila maging biktima ng mga nabuhay na bangkay ng mga aswang? Sino ang maaaring tumulong sa kanila? O di kaya sa baryo na yun, doon na rin sila malilibing kasama ng mga napatay na aswang. Ngunit bago po ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutang mag-subscribe, mag-like at i-hit ang notification bell sa aking mga YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak para sa mas marami pang makapigil hininga na kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Tatoy? Tatoy? Nasaan ka? Tatoy naman eh. Huwag ka naman magbiro. Anak nang, saan na nagpunta ang kaibigan ko na yun? Kanina lang narito sa tabi ko ah. Nalingat lang ako, bigla na lang nawala. Ano bang lugar tong kinaroroonan namin? Bakit madilim? Saka, bakit ang daming mga nakaambalang na mga tuyong dahon at kahoy? Tatoy! Tatoy, nasa ka na ba? Tatoy, ba't mo naman ako iniwan? Tatoy! Madilim ang lugar na aking kinaroroonan. Hindi ko alam kung paano kaming nakarating sa lugar na yon. Wala rin akong maalala. Hindi ko rin tiyak kung saan ako dadalhin ng aking mga paa. Pilit kong hinahanap ang kaibigan kong si Tatoy. Tatoy! Wisit ka. Kung nang titrip ka na naman, wag ngayon ha. Saka tama na ang pagtitrip mo. Kanina pa akong kinakabahan eh. Tatoy! Ipinagpatuloy ko ang paglalakad. May ingay akong narinig na tila umuungol. Maging ingay din na tila bumibitak ang lupa na nilalakaran ko. Ano ba nangyayari? Nasaan ba si Tatoy? Ba't hindi ko makita ang kaibigan ko? Saan na ba nagpunta yun? Lumakas na ang kabang nararamdaman ko. Parang may kung anong dumadagan sa dibdib ko. Pilit kong inihahakbang ang mga paa ko. Subalit tila may pumipigil sa akin. Halos hindi ko yun maikilos. Subalit kailangan kong lumakad at makaalis sa lugar na yun.
Pilit kong iginalaw ang mga binti ko. Subalit nakakailang hakbang pa lamang ako nang makita kong biglang nabiyak ang lupa na nasa harapan ko. Kitang-kita ko na may kamay na lumabas doon. Natakot ako at napasigaw. Ah! May kamay! May lumabas na kamay mula sa ilalim ng lupa! Kanina ay isang kamay lang yon. Subalit naging dalawang kamay at nahawakan nito ang isa kong binti. Pilit kong ipinadyak ang mga paa ko upang maalis sa pagkakahawak ang kamay na galing sa ilalim ng lupa. Kaya lamang maigpit ang pagkakahawak nun sa binti ko. Ubod lakas kong ikinilos ang aking mga paa. Kasabay nun ay unti-unti ring lumalabas mula sa bitak ng lupa ang may-ari ng kamay. Ganun na lamang ang pagkagulat ko nang makita ko ang kaibigan kong si Tatoy ang may-ari ng kamay na nakahawak sa binti ko. Jomar! Tulog! Tulungan mo ako! Maawa ka! Kinakain ako ng lupa, Jomar! Jomar! Bakit ka nandyan, Tatoy? Ano nangyari sa'yo? Huwag ka nang marami pang tanong! Gusto mo bang mag-question and answer pa tayo dito bago mo ako tulungan? Papihira ka! Paano ka napunta dyan? Naka naman ang teteng, Jomar, oh! Kinakain na nga ako ng lupa. Gusto mo pa rin alamin muna kung paano ako napunta rito. Tulungan mo na ako! Nagtataka lang kasi ako eh. Tulungan mo na lang ako. Maawa ka naman sa akin, Jomar! Okay, akin na yung kamay mo at hihilahin ko para makahawag ka sa lupa. Ito na ang kamay ko. Hawakan mo ng mahigpit. Oo, hawak ko na, hihilahin ko na. Bibilang ako ng 3 ha. Tapos, hilahin mo ako. Oo, sige. Bilisan mo, nangangawit na ako. 1, 2, 3. Hatak! Buong lakas kong hinila ang dalawang kamay ni Tatoy. Pero ganun na lamang ang sindak at pagkagulat ko nang maputol ang dalawang kamay niya. Naiwan sa nakabukan lupa si Tatoy at tuloy-tuloy na nahulog. Dinig na dinig ko ang sigaw niya. Napasigaw na din ako ng malakas dahil sa takot at awa sa kaibigan ko na tuluyan ng kinain ng lupa. Jomar, gising! Gising, Jomar! Gumising ka! Tatoy, ikaw ba yan? Tatoy, buhay ka! Patingin nga ng mga braso mo! Teka nga! Ba't ba sinisipat mo mga braso ko? Pambihira ka, oh! Hindi na putol ang braso mo. Saka, hindi ka din kinain ng lupa. Pards! Hoy, ayos ka lang ba? Parang napapraning ka. Ano ba tinira mo, Katol? Panaginip lang pala ang lahat ng yun. Tama ka. Talagang nananaginip ka, Pards. Panay nga ang ungol mo eh. Nakakahiya ka. Nakatingin tuloy yung mga katabi natin dito sa barko. Dahil puro ka ungol. Lakas-lakas pa naman. Hindi ko maintindihan kung nahihirapan ka ba o nasasarapan ka dahil sa ungol mo eh. Iginala ko ang paningin ko. Maraming tao roon. Narinig ko rin ang ingay ng ferry na aming sinasakyan. Oh, bakit? Huwag mong sabihin nagtataka kung nasan ka. Pards, nandito tayo sa barko. Sakay tayo dahil magbabakasyon tayo sa probinsya namin sa Romblon. Ha? Bakasyon? Oo, bakasyon. Dahil gaya ng usapan natin, doon tayo magpapalipas ng undas sa probinsya ni na Lola Robina, di ba? Saka ko palang naalala ang lahat. Nasa gitna nga kami ng dagat at patungo sa probinsya ng kaibigan kong si Tatoy. O ano? Ayos ka na ba? Okay ka na ba? Naalala mo na ba? Ha? Oo. Naalala ko na. Nandito tayo sa gitna ng dagat, sakay ng barko. Yun! Buti naman. Akala ko kailangan pa kitang sampalin para matauhan ka at maalala mo kung nasan tayo. Salamat naman. At panaginip lang pala ang lahat ng yun. Bakit ba?
Ano ba yung napanaginipan mo? Nakakatakot kasi. Mukha kang nakakatakot dahil habang nananaginip ka, hindi rin maipinta ang itsura ng mukha mo. Para kang maiihina na ano eh. Ang sama ng itsura mo, Pards. Akala ko nga katapusan ko na eh. Tapos ikaw din, akala ko wala ka na. Anong wala? Natigo ka na. Nakwento ka na lang. Dahil kinain ka ng lupa. Ano? Itong gwapong to kakainin ng lupa? No way! Oo nga, maniwala ka. Wala namang pinipili ang lupa eh. Kahit ano pang itsura mo, tsaka kakainin ka nun. Teka, wag na nga natin pag-usapan yung panaginip mo. Mukha namang hindi maganda. Bad vibes lang yan. Mabuti pa nga. Pards, malayo pa ba tayo? Malapit ang dumawang barko. Kaya konti na lang ang paghihintay natin. Ay, salamat naman. Nakakainip eh. Panay na nga ang tulog mo, naiinip ka pa? May ilang oras pa ang lumipas at nakita ko na kanya-kanya ng asikaso ang mga pasahero. Inaayos nila ang kanilang mga dalang gamit. Bababa na ba tayo, Pards? Oo. Tumunog na ang busina ng sinasakyan namin. Hudyat na malapit na kami sa pantalan. Sa palagay ko ay umabot din ng halos 5 oras ang naging paglalakbay namin sa gitna ng dagat hanggang sa nakarating na kami sa pier ng Udyongan, Romblon. Saglit pa ay naramdaman kong halos hindi na gumagalaw ang barko. Nagkanya-kanyang tindig at galaw na rin ang mga pasahero. Nandito na tayo, Pards. Oo, nakapondo na ang barko eh. Pero maya-maya na lang tayo bumaba. Mahirap makipagsabayan sa ibang pasahero. Makikipagsiksikan tayo. Saka, hindi naman tayo nagmamadali eh. Kaya okay lang na mamaya na lang tayo. Paunahin na natin sila. Okay, sige. Ayoko rin naman makipagsiksikan eh. Nagpalipas muna kami ni Tatoy ng konting sandali pa hanggang sa mabawasan ang mga pasaherong bumababa ng barko. Inayos ko na lang ang dala naming bag. Wala namang kaming dalang maraming gamit. Tig-isang bag lang kami ni Tatoy dahil hindi rin namin planong magtagal sa lugar ng kanyang lola. Mga 3 o 4 na araw lang kami doon. Kaya naman, hindi na kailangan magdala ng maraming gamit. Nang makita ni Tatoy na kakaunti na lang ang mga natirang pasahero ng barko, ay niyaya na rin niya ako para bumaba. Mas mainam na nga na hindi makipagsabayan sa ibang mga pasahero para malaya kang makakakilos. Pagkababaan namin ng barko ay may mga nag-aabang na jeep para sa mga bagong dating. Nakipag-usap si Tatoy sa driver para malaman kung saan ba ang destinasyon nun. Pagkatapos makausap ni Tatoy ay niyaya na niya ako para sumakay. Saglit lang ay napuno na ang jeep na sinasakyan namin at umalis na rin ito. Maayos naman ang kalsada na aming tinahak, kaya maayos ang takbo ng sasakyan. Pards, malayo pa ba tayo? Medyo. Siguro, Pards, mga kalahating oras pa tayo. Tapos yun na ba ang bahay ng lola mo? Hindi pa. Sasakay uli tayo? Oo naman. Habal-habal naman ang sasakyan natin. Anak nang, malayo pala talaga tong lugar ng lola mo, no? Hindi naman. Saka, ganun talaga kapag bago ka sa pupuntahan mong lugar. Minsan akala mo malayo. Pero kung palagi mong pinupuntahan, wala. Malapit lang. Hindi rin ah. Malayo talaga tong probinsya ng lola mo, no? Sige na nga. Kesa makipagtalo pa ako sa'yo. Pero tiyak, Pards, magugustuhan mo kapag nakarating ka na. Dapat lang, para hindi masayang yung pagsama ko sa'yo. Baka nakakalimutan mo, Pards. Ikaw tong mapilit na sumama sa akin. Bakit? Nagsisisi ka na ba? Hindi naman. Napapagod na kasi ako eh. Sabi ko nga sa iyo eh, kapag nakarating ka na sa baryo ni na Lola Rubina, mawawala ang lahat ng pagod mo.
Pards, may chika babes ba tayong makikilala doon? Depende. Kung anong lahi ang gusto mo. Anong lahi ba ang sinasabi mo? Kung gusto mo, lahing engkantada, lahing manananggal, lahing aswang, o lahing tiktik. Ano? Huy, ayos ka lang. Mga aswang yung sinasabi mo eh. Joke lang yun. Ikaw naman, naniwala ka kagad. Malay ko ba kung totoo yun? Eh paano kung totoo? Anong gagawin mo? Malay ko. Wala ka nang magagawa, Pards. Kasi, nandun na tayo. Saka ayaw mo nun, magiging exciting ang bakasyon natin dahil marami tayong makikilalang iba't ibang lahi. Huwag ka naman ganyan, Tatoy. Kinakabahan ako sa'yo eh. Bakit, naduduwag ka? Hindi ah. Talaga? Oo naman. Wala akong kinakatakutan, no? Wala. Eh kanina nga, habang sakay tayo ng barko, takot na takot ka eh. Dahil nga yun sa panaginip ko. Napansin ko na nagtitinginan sa amin ang ibang pasahero ng jeep. Kaya huminto na lang ako sa pagsasalita. At ganun din si Tatoy. Nagkatinginan kami at napangiti na lamang. Ilang taon na rin kaming magkaibigan ni Tatoy. Halos sabay kaming natanggap sa isang electronics company sa Laguna. Nagkakilala kami at naging matalik na magkaibigan. Magkasama kami sa kwartong aming nirerentahan kasama ang dalawa pang katrabaho namin. Subalit mas malapit kami ni Tatoy sa isa't isa. Marami kaming napagkakasunduan sa hilig na libangan, sa pagkain at pati na rin sa mga kalokohan. Naaaliw din akong kasama si Tatoy dahil kuwela siya. Kapag may mabigat akong pinagdaraanan ay siya ang nakakapagpangiti kagad sa akin. Hindi lang kaibigan ang turing ko sa kanya, kundi isa na ring kapatid. Kaya nga, nang malaman ko na dadalaw siya sa kanyang lola na taga Romblon dahil matagal nang hindi niya nakikita, ay nagpresenta akong sumama. Ang sabi niya ay 3 o 4 na araw lang daw siya. Kaya naman, halos sabay din kaming nag-file ng aming vacation leave. Salamat na lamang at pinayagan kami ng aming supervisor. Kung sa bagay, hindi naman kami pala absent gaya ng ibang kasama namin sa trabaho. Kapag kailangan ng overtime, madali din kaming kausap. Kaya na magpaalam kami na magbabakasyon ng ilang araw ay naging madali yun at pinayagan kami. Binalikan ko sa aking isipan ang mga alaala ng pagiging malapit namin ni Tatoy nang marinig ko ang boses ng kaibigan ko. Manong, para, dito na po kami. O Pards, dito na tayo. Bababa na tayo? Oo, kung gusto mo lang naman bumaba, pwede rin namang hindi. Ugok, mamaya saan pa ako mapunta nito eh. O tara na. Ay teka lang, yung bayad po pala namin, Manong. Heto po. Inabot sa akin ng isang pasahero ang ibinigay kong bayad na perang papel. May sukli pa yun na 10 piso pero hindi ko na kinuha pa. Tip ko na lang yun kay Manong driver. Bumaba na kami ng kaibigan ko. O ano, sana tayo nito? Sabi ko nga sa'yo, di ba? Sasakay pa tayo ng habal-habal. Kaya nga, ibig ko sabihin saan tayo sasakay? Eh di mag-aabang tayo ng dadaan. Maya-maya lang. Jack, may darating na dyan. Halos hindi pa tapos sa kanyang sinasabi si Tatoy nang makarinig ako ng tunog ng isang motorsiklo. Open pipe muffler ang motor. Kaya naman, sadyang napakaingay. Ang sakit sa tenga. Nang malapit na yon sa amin, ay pinara ni Tatoy. Huminto ang habal-habal. Sa Barrio Noches, Chong. Tumango ang habal-habal driver. O halika na, Pards. Sakay na tayo. Ha? 2 tayong aangkas dyan? Oo, ano akala mo? Tulad sa syudad, natig-isa tayo ng motor na aangkasan. Dito, kayang pagkasyain sa motorsiklo hanggang 3 pasahero. O di ba, magaling? Sigurado ka? Pards, hindi ba masikip?
Ayaw mo nun? Dikit-dikit tayo, pwede tayo magkaamuyan at magkapalitan ng mga muka. Halika na, huwag ka na mag-inarte. Hindi uso dito yon. Ang totoo, hindi naman ako maarte. Yun nga lang, naninibago ko sa ganung uri ng transportasyon. Tapos, higit sa isa ang isasakay sa motorsiklo. Kaya lamang, wala akong magagawa dahil yun ang kalakaran sa lugar na yun. Isa pa, mukhang bihira lang ang sasakyan. Kaya naman, nauna na akong sumampa sa motorsiklo at sumunod naman si Tatoy. Dahil napagitnaan ako ni Tatoy at ng driver, kaya pakiramdam ko ay naiipit ako. Ayoko nang magreklamo pa. Nakakahiya. Baka kung ano na ang isipin nila. Lalo na kay Tatoy. Ako ang nagpumilit na sumama, kaya wala akong karapatang magreklamo. Rough road at may malalaking lubak ang dinaraanan ng habal-habal. Kaya pala ganun ang sasakyan dahil yun lang ang sasakyan na talagang uubra sa ganung klase ng daan. Umabot din ng nasa kalahating oras ang naging paglalakbay namin. Nang huminto na ang sinakyan naming habal-habal ay wala pa rin akong makitang mga bahay. Kaya naman napatingin ako kay Tatoy. Alam niya na nagtataka ako. Oh, ba't ganyan ka naman kumakatingin, Pards? Napunta lang tayo sa probinsya ng lola ko. Parang bigla ka nang nagbago ah. Hoy, kursunada mo ako no? Walang talo-talo, Bok. Ugok, si Raulo. Anong kursunada ang sinasabi mo? Hindi uy. Eh ba't ganyan ka kumakatingin sa akin? Kasi nga wala pa rin akong nakikitang mga bahay. Eh kasi nga, maglalakad pa po tayo. Wow, ibang klase. Ano bang lugar tong probinsya ng lola mo? Parang dulo na to ng daigdig ah. Hindi naman, kundi boundary pa lang papunta sa dulo ng daigdig. Tara na nga, simulan na natin ang paglalakad para makarating na tayo. Saka, hindi na maganda ang pakiramdam ko. Humihilab ng tiyan ko eh. Oh, walang problema dyan. Malawak ang CR dito. Ha? Anong malawak ang sinasabi mo? Wala nga akong nakikitang bahay tapos CR pa. Yun na nga, yung malawak na damuhang yan, yung nakikita mo na yan, magiging CR mo yan. Yan ay kung hindi mo na talaga kaya ang tawag ng kalikasan. Ano ka, Hilo? Nakakahiya, no? Never mind. Ano nakakahiya? Magtatago ka lang sa mga halaman na may makakapal na dahon eh. Tapos yun na. Ilabas mo na ang sama ng loob mo. Tapos pipitas ka ng isang dahon na siyang magiging tissue mo. Ganon. Tapos ayos na. Solve na ang paghilab ng tiyan mo. Success! Hindi na, no? Mamaya kung anong dahon pa makuha ko eh. Makatihan pa ako. Yun lang. Dapat pipiliin mo rin yung dahon na pipitasin mo. Mamaya, dahon ng is-isang mapitas mo. Lagot ka. Halika na nga. Puro ka kalokohan eh. Simulan na natin ang paglalakad. Ano, ayos ka na ba? Kaya mo pa bang tiisin ang tawag ng kalikasan? Oo, kaya ko pa. Kesa naman dyan ako maglalabas ng sama ng loob ko, no? Mamaya niyan, kung anong laman lupa pa mag-trip sa akin dyan at paglaruan pa ang kwan ko. Kung ano pang mangyari sa akin. Sinimulan na ni Tatoy ang maglakad. Nakasunod lang ako sa kanya. Pinasok namin ang makitid na daan na may makakapal na damong ligaw. May ilang minuto lang naman yun hanggang sa nakarating kami sa isang tila nakatagong pamayanan. Maraming mga bahay na yari sa pawid at kawayan. Makikita ang kasimplihan ng kanilang pamumuhay. Isang maliit na bahay ang pinasok namin ni Tatoy. Naisip ko na yun na siguro ang bahay ng kanyang lola. Lola Rubina? Lola Rubina? Pards, mukhang walang tao ah. Oo nga eh. Pero tiyak ko nandito siya. Nakabukas ang bahay na dumating tayo eh. Baka may pinuntaan lang. Hindi kasi sanay na magsara ng pinto mga taga rito. Palibasa, kampante sila na walang ibang papasok dahil halos lahat magkakakilala ang mga nakatira dito sa Barrio Noches. Inirelax muna namin ang aming mga katawan. Inalis ko na
ang aking suot na sapatos at ganun din si Tatoy. Maya-maya pa ay may dumating na matandang babae. Sino kayong basta na lamang pumasok sa bahay ko? Ops, ops, ops. Kalma lang po, Lola. Huwag po kagad mainit ang ulo nyo. Yaski bata ka. Ikaw ba yan, Tatoy Apo? Hehehe. Oo naman po, Lola Rubina. Ang saksakan na gwapong apo nyo. Hehehe. Maigi naman at naisipan mong pumasyal din eh. Siyempre naman po. Gusto ko kayong bisitahin, Lola. Ay, siya nga pala. Kaibigan ko po, si Jomar. Kumusta po kayo, Lola Rubina? Aba, magandang lalaki tong kaibigan mo, Jomar ah. Lola, kaibigan ko yan ha. Mukhang kursunado nyo pa yata ah. Si Raul ah. Loko-loko batang ito. Ano ba sinasabi mo? Hehehe. Hindi po yan talo. Huwag niyo pong gayumahin, Lola. Ano? Marunong manggayuman lola mo? Loko ka talaga, Tatoy. Baka mamaya maniwala ang kaibigan mo sa'yo. Hehehe. Joke lang yun, Pards. Fake news yun. Ikaw naman, di ka pa nasanay sa mga kalokohan ko. Sandali nga lang at ipag-ahanda ko kayo na makakain. May niluto akong adobo sa gata na native na manok. Alam ko na paborito mo yun na po. Wow, ayos na ayos yun, Lola. Kaya pala, naisipan ko magkatay ng manok para lutuin dahil meron akong darating na mga bisita. Galing nyo talaga, Lola. Naramdaman nyo po yun? Kutob ko lang yon. Pero heto at nagkatotoo nga. Dumating kayo. Naghanda ng masarap na hapunan ang Lola Rubina ni Tatoy. Mukhang masarap ngayon dahil amoy pa lang ay natakam na ako. Kaya lamang naalala ko yung sinabi ni Tatoy kaya bigla kong nawalan ng gana. Tungkol yun sa gayuma. Ayaw mo ba ng pagkain inihanda ko, Jomar? Pards, kumain ka na. Kapag naragdagan ng laman ng tiyan mo, Jack, matutuloy na yung pagbabawas mo. Huwag ka mag-alala. May CR dito, kaya hindi ka pupunta sa kakawian. Teka, ayaw mo ba kumain? Busog pa ako, Tatoy eh. Busog? Halos wala tayong kinain sa biyahe. Nak, alam ko na yan. Natakot ka sa sinabi ko kanina no, na baka gayumahin ka ni Lola? Akala mo siguro may halong gayumay ang inihanda niyang pagkain. Uy, siraulo ka. Huwag kang tamang hinala, nagbibiro lang ako. Sabi ko nga sa'yo, joke lang yun. Fake news lang yun, huwag kang maniwala. Ayan, nakita mo na, Tatoy. Dahil sa kalokohan mo, naniwala tuloy itong kaibigan mo. Pards, ano ka ba? Kaibigan mo ko, ipapahamak ba naman kita? Walang gayuma yan. Sige na, kumain ka na para matikman mo kung gaano kasarap magluto ng adobo sa gata na native na manok si Lola Rubina. Sige na. Totoo naman ang sinabi ng kaibigan kong si Tatoy. Noon lang ako nakatikim ng ganung luto ng manok. Para bang chicken curry pero mas masarap dahil purong gata ang siyang ipinangluto sa manok. Noon lang din ako nakatikim ng native na manok. Hindi kasing lambot ng chicken na 45 days, kundi mas malasa. Marami akong nakain. Nawala na rin sa isip ko ang tungkol sa gayuma dahil pinatunayan ng kaibigan ko na biro lang ang lahat ng sinabi niya. Pagkakain ay nagpahinga na kami ni Tatoy. Maya-maya lang ay nagsimula ng kumagat ang dilim. Yun ang magiging unang gabi namin sa Barrio Noches sa Lola Rubina ni Tatoy. Malamig ang simoy ng hangin ng gabing yun. Umiiral na ang hanging amihan na siyang lalong nagbigay ng malamig na simoy. Dahil wala nang gagawin si Lola Rubina, kaya lumapit siya sa amin. Ramdam ko na plano niya ring makipagkwentuhan, kaya siya na ang nagbukas ng pag-uusapan. Natutuwa talaga ako at naisipan mo kong dalawin dito, Apo. Sabi ko nga po sa inyo, Lola Rubina, na-miss ko po kayo. Hindi tunay na lola ni Tatoy si Lola Rubina
dahil patay na ang kanyang lolo at lola sa side ng kanyang nanay. Samantalang sa side naman ng kanyang tatay ay masyadong malayo ang mga ito dahil nasa Mindanao. Ang lola Rubina niya ay tiyahin ng kanyang tatay, kaya lumalabas na apo sa pamangkin si Tatoy. Pero ayoko nang alamin pa yun, basta't lola siya ng kaibigan ko. Yun na lamang ang iniisip ko. Hanggang sa nagpatuloy sa pakikipag-usap sa amin si Lola Rubina. Kaya lang sa dami ng araw, nadadalaw ka rito. Bakit ngayon pag malapit na ang undas? Hindi mo na lang itinaon na magpapasko para dito ka na lang sana nagpasko. May iba po kasi akong lakad sa Pasko, Lola eh. Kaya nga po, plano po kasi namin na doon naman sa probinsya namin sa Pampanga magpasko. Ang sarap talaga na buhay kapag wala pang pamilya. Ano bang oras ay maaaring gumala. Tama po kayo, Lola. Kaya nga, sinasamantala namin magkaibigan ang gumala. Para po kapag pareho na po kami may pamilya, focus na lang po kami sa pamilya namin. Tama yun. Nag-aalala lang kasi ako sa panahon ng pagbisita nyo dito sa Barrio Noches. Ha? Bakit po, Lola? Para kasi mali ang timing nyo. Bakit po? Ano po bang mali? Dahil ilang araw na lang ay undas na, ganun ho ba? Bakit po, Lola? May kakaiba po bang nangyayari dito kapag undas? Hindi na sinagot yun ni Lola Rubina, kundi nagpaalam na ito na sinabayan pa ng paghikab. Ipinakita niya na inaantok na siya. May isang maliit na kwarto sa bahay na yon at yun ang tulugan ni Lola Rubina. Samantalang kami naman ni Tatoy ay sa ibaba lang ng bahay. Magkatabi kaming matutulog sa kamang kawayan na nilatagan ng banig na gawa sa buri. Tahimik na ang gabi at mas lalo pang lumamig ang simoy ng hangin. Maraming puno sa lugar na yon, kaya lalo lang nagbigay ng malamig na klima. Hindi ko alam kung ilang oras na kaming natutulog ni Tatoy. Nagising ako na tila nahihirapang huminga. Yung pala ay nakasampay sa leeg ko ang isang braso ng kaibigan ko. Inalis ko yun na tila ba may pagkainis dahil nga nagising ako. Nakaramdam na rin ako ng tawag ng kalikasan. Pero dahil sabi nga ni Tatoy ay nasa loob ng bahay ang CR, kaya hindi ko na kailangan pan lumabas. Nagtungo ako sa CR at nang pabalik na ako sa aming higaan ay narinig ko na tila may nag-uusap sa labas ng bahay. Gigisingin ko sana si Tatoy pero nakita ko na mahimbing na ang tulog niya na may kasama pang paghilik. Hindi ko na inabala pa ang kaibigan ko, kundi ako na lamang ang lumapit sa bintana at bahagyang itinulak ang sarahan nito. Medyo maliwanag ang sinag ng buwan sa labas ng bahay. Nakita ko na may dalawang taong nag-uusap. Pamilyar sa akin ang isa roon. Natiyak ko na si Lola Rubina yon. Kausap niya ang isang lalaki na hindi nalalayo sa kanya ang edad. Kung anuman ang kanilang pinag-uusapan, yun ang hindi ko alam. Hindi ko kasi gaanong maintindihan ang kanilang mga sinasabi, pero alam ko na meron silang pinag-uusapan. Tila nga meron pa silang pagtatalo. Ilang minuto rin ang naging pag-uusap nila nang makita ko na pabalik na ng loob ng bahay si Lola Rubina ay nagmamadali akong bumalik sa aming higaan at tumabi kay Tatoy. Nakapikit ang mga mata ko pero gising na gising ang diwa ko at nakikiramdam ako kay Lola Rubina. Narinig ko na lamang ay ang pagpasok niya ng kanyang kwarto at ang pagsara ng pinto nito. Nang matiyak ko na nakapasok na siya sa kanyang kwarto, ay muli akong tumayo at nagtungo sa bintana. Gusto kong tiyakin kung naroon pa rin ang lalaking kausap kanina ni Lola Rubina. Bahagya kong iniangat ang sara ng bintana. Sumilip ako sa labas
Subalit ganun na lamang ang aking pagkasindak dahil isang nakakatakot na anyo ang nakita ko na naroroon sa bintana. Napasigaw ako sa pagkagulat at napaupo. Kaya naman nagising si Tatoy na hindi alam ang gagawin dahil nakita niyang nakasalampak ako sa lupa. Hoy, Jomar! Bakit ba? Ano ba nangyari sa'yo? May nakakatakot. Nakita ko siya, Tatoy. May aswang. Ano? Aswang? Oo, nakita ko siya. Parang gusto niya akong sagpangin. Sigurado ka bang aswang ang nakita mo? Oo, Tatoy. Nandiyan siya. Nasa may bintana at sigurado ako nakasilip sa atin. Kitang-kita ko talaga siya. Ay, nako. Siguro nananaginip ka na naman, no? Hindi ako nananaginip. Totoo sinasabi ko. May aswang talaga. Sandali nga. Ano bang aswang ang sinasabi mo, bata ka? Saan mo ba nakita ang aswang? Sa may bintana po. Nasa labas po. Nakakatakot. Ang laki po ng mata. Tapos may matutulis po pangil. Naamoy ko pa ang hininga niya eh. Ano? Naamoy mo yung hininga? Ano namang amoy? Ayan o. Di niyo ba naamoy? Nandito pa rin siya. Nandito pa rin yung aswang. Naamoy ko yung hininga niya na naamoy ko kanina. At naamoy ko na naman ngayon. Ayos ka rin, Pards, ha? Sigurado ka ba, Pards, na yung naamoy mo ngayon ay ang amoy ng hininga ng aswang na nakita mo kanina? Oo nga, Pards. Kaya hindi ako maaaring magkamali. Kapareho ang amoy eh. Ganun na ganun. Walang hiya. Kasing amoy pala ng hininga ng aswang ang masamang hangin na inilabas ko. Ano? Ano masamang hangin na sinasabi mo? Medyo nasira kasi ang tiyan ko kanina eh. Kaya hindi ko napigilan na magpalabas ng masamang hangin. Wala joke ka, bata ka. Kaya pala bigla ko may naamoy na parang nabobulok. Ikaw palang dabuho ka ang may kagagawan. Sorry na po, Lola Rubina. Hindi ko na kayang pigilan eh. Kaya ibinuga ko na. Walang iya ka, Pards. Akala ko naman nagbalik yung aswang. Ganun pala yung amoy ng hininga ng aswang, no? Wala palang pinag-iba sa amoy ng ibinuga ko. Pero Jomar, talaga bang may nakita kang aswang kanina? Opo, Lola Rubina. Nakakatakot nga po eh. Hindi talaga nakapaghintay ang walang hiya. Lola, may sinasabi po kayo? Wala ko. Sabi ko maigi na lamang at walang masamang ginawa sa kanya. Lola, ibig bang sabihin, totoo po yung aswang nakita ni Jomar? May aswang dito sa Barrio Noches, ganun ba? Hindi agad nakasagot si Lola Rubina. Tila humahanap pa siya ng tamang salita o paano siya magpapaliwanag tungkol sa tanong ni Tatoy. Lola, gusto ko pong malaman ng totoo. Sabihin niyo na po. Tatoy, apo. Dati pa yun. Pero ngayon wala na sila. Kung ganun, nagkaroon po ng aswang dito sa baryo? Sabi ko nga, matagal na yon. Nalipol na sila mula nang may manunugis na dumating dito at inubos ang mga aswang. Pero Lola, ano po yung nakita ng kaibigan ko? Maaaring nananakot lamang yon dahil nga malapit na ang undas. Ugali kasi ng mga taga rito ang manakot kapag malapit na ang araw ng mga patay. Hindi ko alam kung dapat ba kaming maniwala sa sinabi ni Lola Rubina, pero ramdam ko na tila naglilihim ang matanda. Ayaw niyang tiyakin na aswang nga ang nakita ko. Kung sa anong dahilan ay hindi ko alam. Marahil para hindi kami matakot ni Tatoy, ang pangyayaring yon ay nagbigay ng pagkabahala sa akin dahil naiisip ko kung totoong may aswang na gumagala sa lugar na yon, posibleng malagay sa panganib ang buhay namin, lalo na't dayo lang kami ni Tatoy sa lugar na yon. Hindi na kami nakatulog pa ni Tatoy hanggang mag-umaga. Pareho kaming nag-aalala. Merong pangamba sa mga puso namin. Ganun pa man, hindi ako nagsisi na sumama sa kaibigan ko sa bakasyong yon. Alam ko sa sarili ko, may dahilan kung bakit ako nakarating sa lugar na yon. Meron akong matututunan sa anumang magiging
karanasan ko. Nagliwanag na ang paligid. Hindi na kami nakatulog pa ng kaibigan ko, kaya naisipan na lang naming lumabas ng bahay. Tumambay kami sa harapan. Pareho kaming nakahalukip-kip dahil sa lamig. Bigla kong kinalabit ni Tatoy. Akala ko kung ano na, sabay turo sa isang babaeng halos kaedad namin ang papalapit. Maganda siya at agad kaming nginitian habang papalapit sa amin ng kaibigan ko. Kumusta kayo? Mga bisita ba kayo ni Lola Rubina? Oo. Galing kami sa Maynila. Dinalaw ko lang ang Lola Rubina ko. Miss, ako nga pala si Tatoy. At itong kasama ko ay si Jomar. Tropa ko. Kumusta naman kayo? Ako naman si Mina. Tagarian lang ako sa Ibayo. May kailangan sana ako kay Lola Rubina. Kaya lang, tulog pa siya, Mina eh. Gusto mo ba nagisingin ko na lang ang lola ko? Baka importante ang sadya mo eh. Hindi na kailangan dahil gising na ako. Gising na pala si Lola Rubina. Hindi namin namalayan ang paglapit niya. Siguro dahil ang atensyon namin ay nakapokus sa magandang dilag na lumapit sa amin. Magandang araw po sa inyo, Lola Rubina. May kailangan ka ba sa akin, ha, Mina? Hihingi lang po sana ako ng langis para sa nanay ko pong may sakit. Mainam daw po kasi na panghaplas ang langis na may nakababad na mga halamang gamot. Nananakit po kasi ang buong katawan ni nanay eh. O sige, at ikukuha kita. Maigi na lamang at meron pa akong ginawa. Pambenta ko yon kaya lamang dahil malakas ka sa akin, ay bibigyan na lamang kita. Naku, salamat po. Saka kung bibentahan niyo po ko, wala rin naman po akong pambayad. Alam ko yon, kaya nga sabi ko sa'yo, ay bibigyan na lamang kita. Bumalik si Lola Rubina sa loob ng bahay at naiwan kami ni Tatoy kasama si Mina. Hindi nakakasawang pagmasdan ang kagandahan niya. Hoy, Pards. Ikaw baka kung inaano mo na si Mina sa isip mo Masyadong malagkit ang pagkakatitig mo sa kanya eh. Ano ka ba, Tatoy? Humahanga lang naman ako kay Mina eh. Saka ngayon lang kasi ako nakakita ng kagandahang gaya niya. Sobra ka naman magsalita, sir. Jomar, tinawag ka sir ni Mina. Mukha ka bang teacher? Masyado namang formal yung sir. Jomar na lang, Mina. Pareho kaming galing ng Maynila. Hanggang kailan kayo dito? Siguro mga 4 na araw. Kaya dito kami aabuti ng undas. Huwag na kayo magpaabot ng undas. Mas maigi kung aalis na kayo. Ha? Ba't mo naman kami paaalisin kagad? Saka hindi pa nga tayo ganong nagkakakilala eh. Gusto mo na kagad na umalis kami? Gusto pa kitang makilala ng lubusan, Mina. Kung okay lang sa'yo para maging magkaibigan tayo. Ayos lang naman na maging magkaibigan tayo, Jomar. Kaya lang ang sinasabi ko lang ay para din sa kaligtasan nyo. Ano? Kaligtasan namin? Oo, dahil delikado kayo rito kung aabutin pa kayo ng undas. Ha? Bakit naman? Ano bang pwedeng mangyari sa amin? Bago pa sagutin ni Mina ang tanong ko, ay bumalik na galing sa loob ng bahay si Lola Rubina na dala ang isang maliit na bote na may lamang langis. Iniabot ng matandang babae ang maliit na bote sa dalaga at pagkatapos ay nagpaalam na ito. Kayo dalawa. Ba't ganyan kayo kumakatitig kay Mina? Talagang sinundan niyo pa siya ng tingin. Lola Rubina, ang ganda po kasi niya eh. Kursunada nga ni Jomar eh. Huwag niyo na pag-interesin pa si Mina. Bakit naman po, Lola Rubina? Ang ganda nga po niya eh. Hindi siya bagay sa sino man sa inyo. Saka hanggang dito na lang yan si Mina. Hindi siya maaaring umalis dito sa Barrio Noches. Po? Bakit naman po, Lola? Kailangan siya ng nanay niya. Saka huwag ka nang marami pang tanong, Apo. Makinig na lang kayo sa akin. Hindi na babagay sa inyo si Mina.
Ikalawang gabi namin ni Tatoy sa baryong yun. Namamalagi namang maayos ang lahat. Walang nanggugulo sa amin. Hindi na nagpakita pa uli ang aswang na sinabi kong minsang nanakot at gumulat sa akin. Sa susunod na araw ay araw na yon ng mga patay. Araw ng undas. Minsan pa, habang natutulog kami ni Tatoy, ay muli akong nakarinig ng pag-uusap. Dahil puno ng pagtataka ang isipan ko, kaya naman bumangon ako at nagpunta sa bintana. Muli ay sinilip ko kung sino ang narinig kong nag-uusap sa labas. May kausap na naman si Lola Rubina at sa pagkakataong yon ay tila naging matindi na ang kanilang pagtatalo. Bagamat hindi pa rin malinaw sa pandinig ko ang dahilan ng kanilang pinagtatalunan. Hanggang sa tumaas ang boses ng matandang lalaking kausap ni Lola Rubina. Saka ko palang naintindihan ang kanilang sinasabi. Malinaw ang usapan natin, Rubina. Pero hindi ko kaya ang ibig mong mangyari, Gilier. Ano bang pinanghihinayangan mo? Mahirap para sa akin. Ayokong ako ang maging dahilan. Mamili ka. Ang kondisyon na sinabi ko o ang kamatayan mo. Wala akong pipiliin sa dalawa. Kaya umalis ka na, Gilier. At kung maaari, ay huwag ka na babalik dito. Hindi mo ako maaaring utusan, Rubina. Gagawin ko ang gusto ko. Lalo na't konting-konting sandali na lamang. Subukan mo. At ako ang makakalaban mo, Gilier. Tinatakot mo ba ako, Rubina? Hindi. Kundi sinasabi ko lamang sa iyo ang totoo at kaya kong gawin. Kung talagang mahal mo pa ang buhay mo, susunod ka sa gusto kong mangyari. Hindi mo ko maaaring utusan, Gilier. Matigas ang pagmumukha mo. Talagang masasaktan ka sa akin. E di saktan mo kung gusto mo. Ah, ganon. Hinahabol mo ko, ha? Naghahanap ka talaga ng sakit ng katawan. Nakita ko ang nanggigigil na galit ng lalaki kay Lola Rubina. Nagawa niya itong saktan. Sa lakas ng pagkakasampal sa matandang babae ay nabuwal sa lupa si Lola Rubina. Hindi ko na kinaya ang pangyayaring yun. Gusto kong lumabas pero mas pinili kong gisingin na lamang muna si Tatoy. Anak ng... Ano ka ba, Pards? At sarap-sarap ng tulog ng tao, bigla ka nang gigising. Huwag ka maingay. Ang lola mo, may nangyari sa kanya. Ano? Bakit? Ano nangyari sa lola ko? Hinila ko ang braso ni Tatoy para lumapit din siya sa may bintana at sumilip. Gusto kong makita niya kung ano ang nakita ko. Nang sumilip si Tatoy ay nakita niyang nakatayo na uli si Lola Rubina at patuloy na nakikipagtalo. Kaya lalong napikon ang matandang lalaki at itinulak naman niya si Lola Rubina. Natumba ito at kitang-kita yun ni Tatoy. Nagpantig ang kanyang tenga sa nakitang eksena. Hindi niya na nakaya pa ang ganong tanawin. Kaya nagmamadali si Tatoy na buksan ang pinto. Sinugod niya ang kausap ni Lola Rubina. Galit si Tatoy at inupakan yun ng malakas na suntok. Hindi naman nakaiwas ang matandang si Mang Gilier sa ginawa ni Tatoy. Bagsak din ang matandang lalaki sa lakas ng sapak ng kaibigan ko. Walang hiya ka? Hindi ka na naawa sa matanda? Sinaktan mo? Matanda din ako, ah. Pero babae yan. Bakit mo sinaktan ang lola ko? Ano bang atraso niya sa'yo? Dahil wala siyang isasalita, hindi marunong sumunod sa gusto ko. Bakit? Sino ka ba, ha? Para sundin ka ng lola ko? Tatoy, apo. Tama na yan. Pabayaan mo na yan si Gilier. Lola, hindi pwedeng hayaan namin ang lokong yan. Sinaktan ka niya eh. Tapos baliwala lang. Kung ayaw mo may masamang mangyari sa'yo, sige na, umalis ka na rito. Alis! Oh, narinig mo naman ang sinabi ng kaibigan ko. Umalis ka na, tanda! Tumayo sa pagkakasalampak sa lupa ang matanda na si Mang Gilier. Subalit ang sama ng tingin niya kay Tatoy. Ang sama mo pang makatingin, ah! Pagbabayaran niyo ang ginawa niyo sa akin.
Tandaan nyo yan! Aba, ang kapal nyo rin ano? Kami ba talaga ang tinatakot mo? Ikaw na nga tong may ginawang katarantaduhan? Hindi pa ako tapos sa inyo! Hindi pa ako tapos! Ang dami mong pang sinasabi. Sige na! Umalis ka na, tanda! Tsupi! Layas! Walang lingon-lingon na umalis na ang matandang lalaki. Pero kita sa mukha nito ang matinding galit. Inalalayan naman ni Tatoy si Lola Rubina para pumasok sa loob ng bahay. Tila magmumukhang liwayway na noon. Hindi nyo na dapat pag ginawa yun kay Gilier. Lola, ba't kayo natatakot sa lalaking yun? Eh puro yabang lang naman yun eh. Babae lang ang kayang labanan nun. Apo, ayoko lang magalit siya. Para rin sa inyo yun ang kaibigan mo. Para po sa amin, Lola Rubina? Oo, dahil gusto ko kayong protektahan. Saan nyo naman po kami poprotektahan, Lola? Sa kasamaan ng mga aswang. Sa mismong gabi ng undas. Ano pong ibig niyo sabihin, Lola? Teka, nalalabuan po ako eh. Ano po bang meron sa gabi ng undas? Saglit na nanahimik si Lola Rubina, pero alam niyang hindi namin siya titigilan. Marami kaming gustong itanong sa kanya, kaya para hindi na kami mag-usisa pa, ay siya na mismo ang nagsimula na magkwento sa mga bagay na kailangan naming malaman. Makinig kayong dalawa. Dahil alam kong dapat nyo na ring malaman ang tungkol sa bagay na yon. Sa gabi ng undas po ba tinutukoy nyo? Oo, Apo. Dahil ang baryong ito ay hindi nakagaya ng dati. Bakit, Lola Rubina? Ibang baryo na po ba to? Dating pangalan rin. Pero iba na ang kalagayan nito. Dahil naging baryo na ito ng mga aswang. Naku po, sabi ko na nga ba may kakaiba sa baryong to eh. Pero paano nangyari yun, Lola Rubina? Saka, kung baryo na ng mga aswang ito, wala naman kami nakikitang mga gumagalang aswang ah. Maliban lang doon sa isang aswang na nakita ni Jomar. Pero hindi na naulit yun. Oo nga po, Lola Rubina. Paano po naging baryo to ng mga aswang? Nasaan po ang mga aswang? Patay na sila. Nakalibing sa sementeryong malapit lang dito. Oh, patay na po pala ang mga aswang na yun eh. Ano pong dapat niyong ikatakot? Sa gabi ng undas, nagkakaroon ng malaking pagbabago ang baryong ito. Lumalaganap ang kadiliman. Namamayani ang kasamaan ng mga kampon ng dilim. Ang mga aswang po ba? Tama ka, Tatoy. Ang mga patay na aswang ay babangon muli sa kanilang mga libingan. Kayong dayo dito. Kayo ang kanilang punteriya. Dahil yun ang ibig na mangyari ni Gilier. Sino po ba ang Gilier na yun? Siya ang supremo ng mga aswang na nakalibing. Hindi siya namatay? Gaya ng mga kauri niya, Lola? Kung titignan mo, ay buhay na buhay si Gilier. Pero ang totoo, patay na rin siya. Yun nga lang, nagkaroon siya ng panibagong buhay dahil na rin sa dayo na minsang napadpad dito. Nakainom siya ng dugo mula sa dayo na yon. Ang pag-inom ng sariwan dugo ng bumabagong aswang mula sa libingan ay siyang magpapabago ng naaagdas na katawan. Ano po? Narinig mo at sinabi ko. Kapag nakatikim ng sariwan dugo, ang bumangong bangkay ng aswang ay mabubuo ng muli ang kanilang katawan. Babalik sila sa dati at magkakaroon ng pagkakataong mabuhay muli ng matagal upang ipagpatuloy ang kanilang pag-asik ng lagim. At dugo nyo ang paraan para mangyari yon. Kaya sa gabi ng undas, hahanapin nila kayo dahil kailangan ng mga nabuhay na bangkay ng aswang at sariwan dugo yung dalawa. Taon-taon po ba nangyayari yun, Lola Rubina? Hindi. Tuwing ika-50 taon. Sa darating na undas ay ika-50 taon ng ganong ritual ng mga amalanhig. Kaya nga kailangan mag-ingat tayo at maging handa.
Bakit kami lang po ang kanilang hahantingin? Kayo rin naman, Lola. May dugo rin naman kayo, di ba? Hindi na nila kailangan ng dugo ko, Apo. Hala, bakit po, Lola? Expired na po ba ang dugo nyo? Iba na po ba ang lasa? Malansa na po ba? Diyos mio, grabe ka naman sa akin, Apo. Pasmado na masyado yung bugaga mo. Sariwa at nasa kasibulan ang dugo na kailangan ng mga abalanhig. Mas sariwa ang dugo, mas malakas yun para sa kanila. Mas madali para mabuo ang kanilang nasirang katawan. Sa maikling salita, ay kayo ang kailangan nila. Pero Lola, nakikita ko na meron naman pong kabataan din ang naririto sa baryo Gaya na lamang po ni Mina. Tama ka, may mga kabataan nga. Pero may nakatagong lihim sa likod ng mga kabataang nakikita nyo, mga apo. May lahi na rin silang aswang. Hindi na interesado sa kanila ang mga nabubuhay na bangkay. Kung ganun, tayo lang talaga ang kailangan nila, Pards. Delikado tayo. Ano kaya kung umalis na tayo dito? Bumalik na tayo sa lungsod. Hindi na kayo makakalabas pa hanggat hindi natatapos ang kaarawan ng undas. Ho, bakit naman po, Lola Rubina? Pipigilan na kayo ng mga taga-baryo, ang mga naninirahan dito. Bakit po? Sila ang mga kamag-anak ng mga aswang na mabubuhay sa gabi ng undas. Siyempre, inaasahan rin nilang mabuhay uli ang mga ito at makasama nila. Pagkatapos ng pakikipag-usap namin ni Tatoy sa kanyang Lola Rubina, ay ganap nang naging malinaw sa amin ang lahat. Talaga nga palang nasa panganib ang buhay namin. Oh, ba't ganyan ka makatingin sa akin, Pards? Wala, Pards. Hindi lang ako makapaniwala sa magiging kapalaran natin dito. Buhay pa tayo, Jomar. Hindi pa tayo tigok. Teka nga, sinisisi mo ba ako, Pards? O nagsisisi ka ba na sumama sa akin dito? Hindi naman, Pards. Saka, ako naman ang naging mapilit na sumama sa iyo Huwag kang mag-alala, Pards. Hindi tayo mapapahamak dito. Pero hindi mo ba narinig yung sinabi ni Lola Rubina? Wala nang kaparaanan para makaalis tayo dito. Dahil hahadlangan daw tayo. Tsak gagawin nila ang lahat para hindi tayo makaalis. Kung magpupumilit tayo, baka kahulugan na rin yun ng kamatayan natin. Alam ko, may paraan pa. Ano? Paano? Kilala ko si Lola Rubina. Hindi niya tayo pababayaan. Sana nga totoo yung sinasabi mo. Dahil ayoko pang mamatay, Pards. Gusto ko pang makabalik sa syudad at magkaasawa. Bakit? Ayaw mo na ba kay Mina? Mukhang okay naman siya. At sa tingin ko, kursunada ka rin niya. Hindi nga. Yun din ba napansin mo? Aba, oo naman. Malakas ang kutob ko. At madalas, nagkakatotoo. Pero okay lang ba sa'yo na magkaroon ng jowa na galing dito sa Barrio Noches? Oo naman. Kung yun ba ang magiging kapalaran ko, bakit hindi? Dahil wala akong makita sa syudad. Kaya nga hindi ka dapat mag-isip na mapapahamak tayo rito. Kailangan maging positive ka. Dapat ang isipin mo, makakaligtas tayo dito. Kasi nga, mag-aasawa ka pa, di ba? Tapos, magiging abay pa ako sa kasal nyo ni Mina. Ayos ka rin, no? Umabot ka na kagad sa kasalan, Ang bangis mo. Hindi ko pa nga alam kung magiging kami ni Mina. Saka, kung magkakasundo ba kaming dalawa. Basta, sure yun. Kaya kapag nakita ulit natin si Mina, huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Diskartehan mo na kagad bago ka pa maunahan ng mga babangon na aswang na malanhig. Kung sa mga aswang rin lang naman, hindi ako magpapatalo, no? Hindi ako papayag. Bawang lang ang katapat nila. Talaga lang, ha? Sabi mo yan, ha? Atapang nga tao, ha? Pinapakalma ko lang ang sarili ko. Pilit kong pinapalakas ang aking loob kahit na ang totoo ay abot-abot na rin ang nararamdaman kong kaba at takot. Subalit kahit paano, ang kabang yun ay napapalitan ng kahit konting kilig. Dahil yun kay Mina. Nagiging pampakalma ko ang pangalan niya kapag naririnig ko yun. Kaya kinabukasan, hindi inaasahan
ay nakita ko si Mina. Mag-isa ako nun na lumabas ng bahay. Napasarap kasi ang tulog ni Tatoy kaya iniwan ko siya habang naghihilik pa. Sinusulit ko ang mga natitira kong araw at oras sa Barrio Noches. Hi Mina, saan ka galing? Ikaw pala, Jomar. May inutos kasi sa akin si nanay. Nag-deliver ako ng niluto niyang sumang malagkit. May nagpagawa kasi sa kanya. Wow, masarap siguro ang sumang malagkit na gawa ng nanay mo, no? Oo naman. Kaya lang sayang pala. Kasi wala nang natira eh. Patitikimin sana kita. Ganun ba? Pero ayos lang. Pauwi ka na ba, Mina? Oo. Pwede ba kitang ihatid sa inyo? Ha? Sigurado ka ba? Oo naman, para malaman ko rin kung saan ka nakatira. Sige, ikaw ang bahala. Nauna nang lumakad si Mina at kasunod lamang niya ako. Habang naglalakad kami ay may nakikita akong mga tao sa lugar na aming dinadaanan. Nasa kalye sila at hindi ko maipaliwanag ang pagkakatitig nila sa akin. Napansin ni Mina ang pagkabalisa ko sa mga kakaibang tingin ng mga taga Barrio Noches sa bawat lugar na aming dinadaanan. Jomar, okay ka lang ba? Ha? Oo naman. Okay lang ako. Mukhang naaasiwa ka sa mga tingin ng mga kababaryo ko. Oo nga eh. Hindi ko maintindihan ang mga tingin nila kung bakit ganun. Bago ka lang kasi dito, kaya ganyan sila kung makatingin sa'yo. Baka nagagwapuhan lang sila sa'yo. Ganyan ba sila tumingin ng gwapo? Parang gusto nila akong sagpangin eh. Baka mukha kang masarap. Ha? Anong sinabi mo, Mina? Sabi ko, baka natutuwa sila sa'yo. Kasi nga, minsan lang sila makakita ng dayo dito sa baryo. May natatanaw na akong kubo, Mina. Iyan na ba ang bahay nyo? Oo. Pasensya ka na ha. Hindi maayos ang bahay namin. Ano ka ba? Walang kaso sa akin yun. Nang makarating kami sa bahay ni Mina, ay pinapasok niya ako. Sumalubong sa amin ang kanyang ina at ipinakilala niya ako. Aling Susana, ang pangalan ng nanay ni Mina. Binati ko ang nanay niya na may kasamang ngiti. Iniabot ko pa ang kamay ko para sana makipag-shake hands o kaya ay makapagmano gaya ng nakaugalian sa mga probinsya. Kaya lamang tinignan niya lang ako. Hindi niya inabot ang inilahad kong kamay. Sa maikling salita ay napahiya ako pero hindi ko na yon pinansin pa. Sanay naman akong mabaliwala gaya ng mga dati kong niligawan at pinaasa lamang. Kaya lamang ang ipinagtataka ko ay ang kakaibang tingin sa akin ng nanay ni Mina. May talim ang mga tingin niya sa akin. Pinagmasdan niya ako mula ulo hanggang paa. Kung anuman ang ibig sabihin ng mga tingin niyang yun ay hindi ko alam. Subalit nagdulot sa akin yun ng kakaibang pakiramdam. Para bang biglang nangalisag ang aking balahibo na hindi ko maintindihan. Maupo ka muna, Jomar. Kukuha lang ako ng kahit na anong makakain mo. Hindi na, Mina. Ayos lang ako. Hindi naman ako nagugutom eh. Sigurado ka? Oo, huwag ka na mag-abala pa. Kape na lang. May nilagang kaping barako si nanay. Bibigyan kita. Hindi ako mahilig sa kape. Baka lalo lumakas ang nervyos ko eh. Kaya ayos lang ako. Huwag mo na akong alalahanin. Para-paraan na lamang ang aking mga sinabi kay Mina. Pero ang totoo, ayokong tumikim ng kahit na anong pagkain man o inumin na ibibigay ni Mina. Dahil nga iba ang kutob ko. Hindi kay Mina, kundi sa nanay niya. At tubili pa rin ako sa kanyang hindi pangkaraniwang mga tingin. Gusto kong isipin na humahanga lang siya sa kagwapuhan ko. Pero hindi yun eh. May kakaiba talagang kilabot ang mga tingin niya. Nanuot yun sa kalamnan ko. Pero pilit kong nilalabanan ang nararamdaman kong kaba dahil hindi ako komportable sa bahay ni Mina
Kaya pinili kong magpaalam na lang muna. Saka baka gising na rin ang tropa kong si Tatoy. Malamang hahanapin niya ako. Sigurado ka ba, Jomar? Aalis ka na? Oo, Mina. Baka nag-aalala na kasi si Tatoy at Lola Rubina sa akin eh. Hindi kasi ako nakapagpaalam sa kanila. O sige, ikaw ang bahala. Ang mahalaga lang naman sa akin eh, alam ko na tong bahay nyo. Kung sakaling may oras pa kayo ni Tatoy, pwede kang bumalik dito para bumisita. Bahagyang lumundag ang puso ko sa kanyang sinabi. Pagpapakita yon na maaaring may pag-asa itong nararamdaman ko. Yun nga lang, kapag naiisip ko ang nanay niya, parang wag na lang yata. Dahil ayaw ko rin namang maging bastos sa nanay ni Mina kahit hindi naman ito nagsasalita. Kundi nakatitig lang sa akin hanggang sa nagpaalam na rin ako ng maayos. Ma'am, alis na po ako. Nagagalak po kung nakilala ko kayo. Halos wala pa ring pagbabago sa reaksyon ng nanay ni Mina. Ganun pa rin ang mga tingin nito sa akin. Mukhang iniukit na yata sa mukha niya ang kakaibang tingin na hindi ko mawari kung nananakot ba o sadyang nakakatakot lang talaga ang itsura niya. Tuloy-tuloy na akong lumabas ng bahay ni Mina. Nagmamadali ako sa paglalakad dahil nga hindi ko na rin gusto ang kabang nararamdaman ko. Medyo malayo-layo na rin ang aking nalalakad. Pakiramdam ko ay malapit na ako sa bahay ni na Lola Rubina nang may maramdaman akong kaluskos galing sa mga masukal na lugar na aking dinaraanan. Pakiramdam ko rin ay may kanina pa nakasunod sa akin. Para matiyak kong may sumusunod nga ay huminto ako sa paglalakad. Lumingon ako para tumingin sa aking likuran. Subalit wala naman akong nakitang anuman. Kaya lamang nang ibalik ko ang aking paningin sa dinadaanan ko ay muntik na akong mabuwal sa pagkakagulat dahil isang dipa ang layo. Nasa harapan ko ang ina ni Mina. Aling Susana, teka, ano pong ginagawa niyo rito? Saka paanong bigla na lang po kayong nauna pa sa akin? Samantalang iniiwan ko po kayo doon sa bahay niyo ah. Paano pong nandito na kayo? Sunod-sunod ang tanong ko sa nanay ni Mina. Pero gaya ng reaksyon nito nung nasa bahay siya ay wala pa ring pagbabago. Hindi ko mawari kung galit ba o nananakot. Hindi muna ako nakapagpatuloy sa paglalakad dahil nakaharang sa daraanan ko si Aling Susana. Matalim ang tingin niya sa akin at nakatitig naman ako sa kanya na naghihintay ng mga susunod na mangyayari. Hanggang sa ganun na lamang ang gulat ko at pagtataka nang biglang magbago ang anyo ni Aling Susana. Naging nakakatakot siya. Kumulubot ang kanyang balat. Naging madilim ang anyo ng muka. Napuno ng matutulis na ngipin ang kanyang bibig na halos hindi na yon maisara. Ang buhok niya ay naging magulo na tila ba mga alambre. Dahil sa takot na nararamdaman ay tuloy-tuloy ang pag-urong ko. Kaya naman sa hindi sinasadya, natumba ko at napaupo dahil sa mga nakausling bato na sumabit sa suot kong tsinelas. Wari naman na ikinatuwa ng aswang na nasa harapan ko ang pagkakabagsak ko. Itinaas ng aswang ang kanyang mga kamay upang ako'y atakihin. Subalit bago pa ako sagpangin ng aswang na si Aling Susana ay nakarinig ako ng isang sigaw. Nay! Wag! Saktan ang kaibigan ko! Mina, salamat! Maraming salamat at dumating ka! Anong nangyayari sa nanay mo? Bakit ganyan siya? Gusto niya akong patayin! Pasensya ka na, Jomar. Hindi ko rin alam kung bakit nagiging ganyan si nanay. Nagiging halimaw siya. Hindi mo alam? Hindi. Kailan lang nang nagkaroon siya ng pagbabago. Kaya nga lagi ko siyang binabantayan dahil dumarating ang oras na nagbabago ang anyo niya. Gaya na lamang nang nangyari ngayon. Ang totoo, hindi naman dati ganyan ang nanay ko. Mabait siya at mahilig makipagkwentuhan. Pero
Hindi na siya ganun ngayon. Halos hindi na rin siya nakakapagsalita, kundi laging masama akong tumingin, lalo na sa ibang tao. Alam kong naramdaman mo yung kanina, Jomar. Oo, Mina. Kaya nga, hindi na rin ako nagtagal dahil naiilang ako eh. At natatakot ako sa nanay mo. Hindi ako komportable. Alam ko yun. Kaya nga, sinundan kita dahil biglang nawala rin si nanay. At alam kong sumunod siya sa'yo. Pero huwag kang mag-alala, Jomar. Walang masamang mangyayari sa'yo. Ako ang bahala sa kanya. Pero sa nakikita ko, isa ng halimaw ang nanay mo. Isa na siyang aswang. Siguro nga. Pero kahit aswang pa siya, titiyakin ko na wala siyang gagawing masama. Hindi siya makakapaminsala ng mga tao. Gagawa ko ng paraan para mawala ang pagiging aswang niya. Dahil sa pagdating na yon ni Mina, ay nakita ko rin ang pagbabago muli ng anyo ni Aling Susana. Bumalik ito sa dati niyang anyo. Nawala ang pagiging isang halimaw. Pero ang nakakatakot na reaksyon ng muka ay namalagi. May ipinulupot si Mina sa kamay ng nanay niya. Mina, ano nilagay mo sa kamay niya? Isang kwintas. Nayari sa mga buto ng halamang gamot. Nakokontrol ng mga buto ng halaman ang anumang masamang espiritu na nasa katawan ng nanay ko. Nakalimutan ko lang kasing ilagay sa kanya kanina nang naroon ka sa bahay. Hindi sana nangyari ito. Sige na, Jomar. Iwan mo na kami. Umuwi ka na. Titiyakin ko sa'yo na hindi ka na masusundan pa ng nanay ko. Nang makarating ako ng bahay ni na Lola Rubina, ay naroon pa rin sa dibdib ko ang labis na kaba. Tama ang hinala ko na nag-aalala na sina Tatoy at ang lola niya sa akin. Akala nila ay may kung ano nang nangyari sa akin. Pards naman oh. Pinakaba mo ko ah. Akala ko napahama ka na eh. Bakit kasi hindi ka man lang nagpaalam na maglalakad-lakad ka pala? Pasensya na po kayo, Lola Rubina. Tatoy, tulog pa kasi kayo kanina eh. Pero wag na po kayong magalit. Wag na po kayong mag-alala dahil okay lang naman po ako eh. Sure ka ba? Ayos ka lang? Pansin ko kanina na dumating ka para ka namumutla eh. Para bang nakainom ka ng sangkaterbang suka. Kitang-kita ko kaya sa mukha mo ang kaba. May nangyari ba? Hindi ko kailangang ilihim ang mga nangyari at naging karanasan ko ng araw na yon. Kaya naman, nagpasya na ako na sabihin kay Tatoy at Lola Rubina ang nangyari sa akin. Anak ng, buti na lang pala. Hindi ka pinabayaan ni Mina. Oo nga, Tatoy. Ayaw rin niya ako mapahamak at gumawa ng masama ang kanyang nanay sa akin. Ang nangyari kay Susana, sa nanay ni Mina, katunayan lang yon na nagkakaroon na ng bisa ang lakas ng mga abalanhig, lalo na't mamayang gabi na ang pagpasok ng undas. Yun na rin ang simula ng pagbangon ng mga namatay na aswang na ipapasa na nila ang pagiging aswang. Kailan pa po naging aswang ang nanay ni Mina? Kailan lang din. Napasahan siya ng pagiging aswang. Subalit, kulang pa ang kanyang kakayahan. At sa pagbangon ng mga namatay na aswang, ay magkakaroon siya ng panibagong lakas. Sa pamamagitan yon ng sariwan dugo na kanilang maiinom mula sa mga dayong kagaya mo. Kung nanay ni Mina ay aswang, ibig sabihin, aswang din po si Mina? Magyayari yun sa hinaharap sa takdang panahon kapag naipasa na nila kay Mina ang pagiging aswang. Lalo na kapag malapit na silang mamatay, ililipat lang nila ang pagkaaswang sa kanilang maiiwang kadugo. Kung ganun, ang pagbangon ng mga namatay na aswang ang kailangan makontrol, Lola Rubina, dahil nasa kanila ang susi para lalo sila lumakas at dumami ang aswang dito sa Barrio Noches. Tama ka, Apo. Kaya kailangan ko ang tulong yung dalawa. Yan din siguro ang dahilan kung bakit kayo napadpad sa baryong ito. Kaya naman, ng araw ding yon, pagkatapos naming mag-almusal, ay masinsinan kaming kinausap ni Lola Rubina. May mga dapat daw siyang sabihin sa amin, lalo na't hinihingi niya ang tulong namin ni Tatoy. Isang lumang banga ang kinuha ni Lola Rubina sa isang lugar sa kanyang bahay. Ano po meron sa banga na yan, Lola? Nasa loob dyan ang ilang bagay na maaari niyong gamitin
para hadlangan ang mga babangong amalanhig na maghahasik ng lagim dito sa baryo. Nakikinig lamang ako sa mga sinasabi ni Lola Rubina. Binuksan niya ang takip ng banga. Napansin ko ang kulay abong usok na lumabas sa loob nun nang tanggalin na niya ang takip. Saka kinuha sa loob ng banga ang bagay na nababalutan ng itim na tela. Ibinaba niya yon sa aming harapan. Kapwa naman kami tahimik ni Tatoy. Naghihintay na alisin ni Lola Rubina ang nakabalot na itim na tela. Tinanggal ni Lola Rubina ang buhol sa telang itim. Binuksan niya yon. Tumambad sa harapan namin ng kaibigan ko ang kambal na punyal. Subalit puti ang kulay ng talim nito. Tig-isang ibinigay yun sa amin ni Tatoy. Lola Rubina, anong klaseng kutsilyo po ito? Hindi to katulad ng pangkaraniwang kutsilyo lang ah. Kambal na punyal ang tawag dyan. Hindi yan gawa sa bakal, kundi gawa yan sa ivory mula sa pangil ng elepante. Yung dalawang patulis sa kanyang nguso. May kakaibang bisa yan na panlaban sa mga masasamang nilalang, lalo na ang mga aswang. Kung ganun, isa po tong mutya. Yung po ba ang ibig sabihin, Lola Rubina? Tama ka, Apo. Bigay sa lolo mo ng isang katutubo na naging kaibigan niya. Kaya mahalaga ang kambal na punyal. Itinago ko yan dahil wala akong mapagkakatiwalaan na pwedeng gumamit. Pero ipapagamit niyo po sa amin ni Jomar. Oo, Tatoy. Dahil alam kong kayo ang karapat-dapat para gumamit ng kambal na punyal. Kaya yan ang gagamitin nyo para hadlangan at patayin ang mga amalanhig na aatake dito sa baryo sa mismong gabi ng undas. Dahil sa ibinigay na yon sa amin ni Lola Rubina, ay nawala ang aking pangamba. Ganon din si Tatoy, sapagkat nakatitiyak kami na merong mainam na armas na magagamit para harapin ang mga mabubuhay na bangkay ng mga aswang. Patuloy na lumalalim ang gabi ng sandaling yon. Pagsapit ng 12 ng hating gabi ay magsisimula ng lumabas sa kanilang mga libingan ang mga naaagnas na katawan ng mga aswang ayon kay Lola Rubina. Napatingin ako sa orasang nasa bisig ko. 11:00 na ng gabi. 1 oras na lang at simula na ng lagim sa Barrio Noches. Kapwa hindi na kami makatulog sa pag-aabang ng oras. Maya-maya pa ay umalulong ang isang aso. Mahabang alulong na nagpatayo ng aking balahibo. Nasundan yun ng iba pang aso na sumali na rin hanggang magkakasabay na umalulong ang mga aso sa baryo. Ang buwan na kanina lang ay may maliwanag na sinag ay nakapagtatakang tinakpan ng ulap. Kaya naman naging makulimlim ang paligid. Waribay natakot din ang buwan sa kadilimang nakatakdang maganap sa mga oras na yun. Kapwa na namin inihanda ng kaibigan ko ang aming sarili. Hawak na namin ang punyal na gawa sa pangil ng elepante. Napatingin ako kay Lola Rubina. Tahimik lang sa isang bahagi ng bahay. Hawak naman niya ang isang supot. Pinagmasdan ko yun. Nakita ko na mga butil ng bawang na sadya niyang pinag-iwahiwalay upang dumami. Ito ang kanyang magiging pananggalang laban sa mga aswang na amalanhig. Maya-maya pa ay may naamoy akong hindi kaaya-aya. Napatingin ako kay Tatoy. Napasimangot ako dahil sa aking naaamoy. O teka. Ba't ganyan ang pagkakatitig mo sa akin, Pards? Ang baho kasi. Mukhang nagpalabas ka na naman ng hindi magandang amoy. Oy. Ayos ka lang ba? Tahimik ang tiyan ko, no? Hindi ako nagpapasingaw. Baka ikaw, tapos ibibintang mo lang sa akin. Sabi nga, kung sinong unang pumiyok ay siyang nangitlog. Hoy, hindi ako ah. Saka, konti lang kinain ko kanina no. Huwag na nga kayo magtalo. Ano ba kayo? Hala, kayo naman po pala yun, Lola Rubina eh. Dapat po mag-CR na kayo.
Amoy bulok na po yan eh. Ilabas niyo na. Jaske kang bata ka. Hindi rin ako. Saka hindi ganun katindi ang amoy ng kwan ko. Saan po yung galing? Patungo dito sa lugar natin na simoy ng hangin. Ibig lang sabihin, dala ng hangin ang amoy nila. Ibig niyo sabihin, yung bumangong mga bangkay na aswang sa sementeryo? Ganun na nga. Lumabas na sila ng kanilang libingan. Nagsisimula na silang maglakbay at patungo sila rito dahil tiyak naaamoy na nila ang inyong sariwan dugo. Naku po, eto na nga yun. Wala na tong atrasan. Mapapalaban na talaga tayo, Jomar. Handa na ako, Tatoy. Hindi ko sila tatantanan. Itatara ko sa kanila ang hawak kong punyal. Tumayo ako dahil patuloy sa pagtindi ang mabahong amoy. Isa lang ang ibig sabihin nun. Malapit na sa lugar namin ang mga amalanig. Sumilip ako sa labas sa pamamagitan ng nakaawang na bintana. Mula sa di kalayuan ay may nakita akong gumagalaw at mabagal na lumalakad. Pakiramdam ko ay sila na ngayon patungo na sa kinaroroonan namin, ang mga aswang na amalanhig. Pards, humanda na tayo. Malapit na sila. Kanina pa ako nakahanda, Pards. Bakbaka na to. Sumilip din sa labas ng bahay si Tatoy. Nanlaki ang mga mata niya at napa Jesus Mariose pa nang makita ang mga gumagalaw na nilalang. Kasabay ang matinding mabahong amoy. Nakarinig din kami ng sigawan ng mga tao. Ipinagtaka ko yun dahil ang buong alam namin ay tanging kami lamang ang pakay ng mga amalanig. Subalit bakit ngayon ay tila may iba silang nais biktimahin? Lola, ano po nangyayari? Bakit may mga tao po sumisigaw sa labas? Sila ang mga taga rito na nakita ng mga amalanhig sa labas ng bahay sa mga lugar na kanilang dinaraanan. Maging sila po ay biktima na rin? Interesado rin sila sa dugo ng mga yon? Hindi apo, kundi ang interes nila ay maging aswang din ng mga taong yun. Oras na makagat sila ng mga amalanhig, mawawalan sila ng malay. Posibleng mamatay din, pero kapag nabuhay uli sila, magiging amalanhig din sila. Kailangan rin namin silang tulungan, Lola. Halos hindi pa natatapos sa kanyang sasabihin si Tatoy ay naramdaman kong tila nililindol ang aming bahay. Inuuga ito ng mga amalanig. Kasabay nun ang kanilang nakakatakot na mga pag-angil. Anak ng... Nandito na sila, Lola Rubina. Mahabagin langit, sisirain nila ang bahay ko. Sa pilitan silang papasok dito. Anong gagawin namin, Lola Rubina? Kailangan lumabas tayo. Sa labas, doon yung sila harapin. Mawawasak ang bahay na ito kapag nagpumilit silang pumasok. Kapag lumayo sila, lalagyan ko ng pagontra ang palibot ng bahay ko. Kaya dapat silang umalis dito. Wala kaming nagawa ni Tatoy, kundi sundin ang sinabi ni Lola Rubina. Binuksan ni Tatoy ang pintuan ng bahay at nagmamadali kaming lumabas. Hindi kami makapaniwala sa nakita naming mga amalanig. Grupo-grupo sila at handa nga silang atakihin kami. Nang makalabas ako ng pinto ay nagmamadali akong tumakbo. Nauna na ako at nakita ko na kagad na pumihit ang mga amalanig para sundan ako. Naiwan si Tatoy pero ramdam kong nakasunod na rin siya. Samantalang si Lola Rubina naman ay napaligiran ng mga amalanig. Nakita ko, nakasunod ko nga si Tatoy. Hindi nga nakasunod sa amin si Lola Rubina. Naiwan sa loob ng kubo si Lola Rubina, Pards. Anong gagawin natin? Hindi ko maaaring pabayaan ang lola ko. Babalikan natin siya. Bumalik kami ni Tatoy. Nagkatalikuran kaming magkaibigan para harapin ang mga nabuhay na bangkay ng mga aswang. Tama na yan! Pabayaan niyo ang lola ko! Mga jablog buwang kayo! Mga bigi ba kayo? Tantanan niyo si Lola Rubina! Kami ang harapin niyo, mga mababahong aswang! Sa ginawa kong pagsigaw sa mga amalanig, ay isa-isang naglingunan sa amin ni Tatoy ang mga kampon ng dilim.
Lumapit ang mga ito at iniwan ang bahay. Nakakadiri ang itsura ng mga aswang amalanig. May mga luwa ang mga mata. Ang iba naman ay kita ang lumalabas na mga naaagnas na lamang loob. May ibang halos humiwalay na ang ulo sa katawan. May mga bahagi ng katawan na tila bali-bali na. Ang pinakamatindi pa sa lahat ay ang nakakasulasok nilang amoy na humahalo sa simoy ng hangin. Wala kaming ibang pagpipilian kundi ang harapin ang mga nabuhay na bangkay sa Barrio Noches. Inihanda ko ang hawak kong punyal. Halos masuka-suka ko sa amoy ng mga amalanig pero tiniis ko yun. Sinugod ko isa-isa at ibinaon sa kanilang katawan ang hawak kong punyal. Sa bawat pagsaksak ko gamit ang hawak kong punyal ay lumalagpas ang aking braso sa kanilang katawan. Lumulusot yun dahil nga litaw na ang kanilang lamang loob. Naririnig ko rin ang pandidiri ni Tatoy. Katulad din ng nangyari sa akin ang kanyang nararanasan. Lumulusot din sa katawan ng mga amalanhig ang punyal na isinasaksak sa kanila. Kaya ang ginawa ko ay sa kanilang bunbunan ko isinaksak ang hawak kong armas. Sa bawat saksak ko sa kanilang bunbunan na tumatama sa kanilang mga bungo at nakikita ko ang kanilang panghihina hanggang sa tuluyang bumagsak. Kaya sinigawan ko si Tatoy kung ano ang dapat niyang gawin. Sinabi ko na gawin din niya ang aking ginawa. Sinunod naman ito ng kaibigan ko. Dinig na dinig ko ang kanyang pagsigaw sa bawat amalanig na kanyang napapatay. O ano? Akala nyo yata may isahan nyo kami ha? Sige, umungol ka pang aswang ka hanggang gusto mo. Hataw lang ng hataw, Tatoy! Birahin mo ng birahin! Oo, Pards, pero bumabaligtad ng sikmura ko sa amoy ng mababahong amalanig na to. Ako din, Tatoy! Pero kailangan natin pagtiisin yun, kundi tayo papatayin ng mga amalanig na to! Ipinagpatuloy namin ang pagharap sa mga bangkay na aswang na nabuhay. Tila hindi nauubos ang mga ito. Kung may mga napapatay kami ni Tatoy, ay merong dumarating at mas marami pa. Ibig lang sabihin, maraming mga bangkay ng aswang ang nakalibing sa sementeryo ng Barrio Noches. Hindi ngayon nakapagtataka dahil nakilalang baryo ng mga aswang ang nasabing lugar ayon sa pagkakakwento ni Lola Rubina. Yun nga lang, hindi siya naging kauri ng mga aswang. Ayon din sa kanyang kwento ay may mga katulad niya sa baryo na piniling manatiling normal na tao kaysa ang maging bahagi ng mga nilalang na naghahasik ng dilim. Ayaw nilang maging aswang at nagawang igalang yun ng mga naninirahan doon. Kaya nga lang, kapag dumarating ang ganong pagkakataon na bumabangon ng mga aswang na namayapa na, hindi sila ligtas sa pagsalakay ng mga ito. Napatingin ako kay Tatoy, pinipilit pa rin niyang harapin ang mga amalanig. Saglit pa ay narinig ko ang sigaw ni Lola Rubina. Humihingi siya ng saklolo. Nakita ko na nasa labas na rin siya ng bahay at hawak ng mga amalanig. Nakuha rin pala si Lola Rubina. Hindi sila interesado sa dugo ng isang matanda. Pero maaari nila itong isama sa kanilang pinanggalingang hukay para ilibing ng buhay at maging aswang amalanig din sa darating na panahon. Delikado si Lola Rubina! Hindi siya dapat mapahamak! Jomar! Si Lola! Halika, Tatoy! Tulungan natin siya! Iniwan namin ni Tatoy ang pagharap sa ibang mga amalanig at pinuntahan namin si Lola Rubina upang tulungan. Wala na ang bawang na ginagamit niyang pangontra. Posibleng naubos na ang mga ito. Tatoy, Jomar! Mga apo, tulungan niyo ako! Ayoko sumama sa mga mamamahong amalanig na ito! Tulungan niyo ako! Huwag po kayo mag-alala, Lola! Kami po ang bahala sa inyo! Nang lapitan namin ni Jomar, ang mga amalanig ay iniwan nila si Lola Rubina at kami ang sinugod ng mga ito. Naamoy kasi nila ang sariwa naming dugo at yun ang nakaengganyo sa kanila. Subalit hindi kami papayag na matikman nila ang dugo namin dahil magiging paraan yun
para mabuo sila at magbalik sa dati nilang normal na kalagayan. Huwag na kayong ambisyoso mga amalanig! Ang dapat sa inyo ay maubos na! Ang kukulit niyong mga amalanig kayo! Sinabi lang hindi kami magpapakain sa inyo! Hayop kang amalanig ka! Ibabaon ko sa bunburan mo ang punyal na to! Ha! Ako rin! Ibabaon ko to sa mga mata mong nakaluwa na! Kahit totoong nakakadiring makipaglaban sa mga bangkay na aswang na nabuhay, ay dapat naming gawin yon. Maya-maya pa ay bumagsak na sa lupa ang mga aswang na kanina lang ay umaatake kay Lola Rubina. Iginala namin ang aming paningin. Kakaunti na ang natitirang mga amalanig. Marami na ang nakahandusay at nagkahiwa-hiwalay ang mga katawan. Pards, kakaunti na lang sila! Tama ka, Tatoy. Kaya ubusin na natin ang mga natitira pa. Huwag kayo magpakampante mga apo. Mahaba pa ang gabi. Ano pong ibig niyo sabihin, Lola? Hanggang hindi pa nagliliwanag, ay patuloy na darating ang iba pang mga amalanig. Ano? Ibig niyo po sabihin may darating pa? Oo, gano'n na nga. Anak ng teteng, ano po yung umatake sa atin? First batch pa lang? Basta ang alam ko, meron pang grupo ng mga amalanig ang posibleng dumating. Mas matatapang sila at mas mababagsik. Ano pang hinihintay natin, Jomar? Ubusin na muna natin ang mga natitira. Oo, Tatoy. Kung totoo ang sinasabi ni Lola Rubina, kailangan malipol na muna natin itong mga naiiwan. Kaya pinagtulungan naming harapin uli ang mga naiwang mga amalanig. Dahil kakaunti na lang sila, kaya saglit lang ay tumimbuwang na ang mga ito. Subalit pagkatapos na bumagsak ang mga natitirang amalanig na nakasagupa namin, ay muling umalulong ang mga aso, hudyat ng panibagong panganib. Diyos ko po, parating na sila mga apo. Ang ikalawang grupo ng mga amalanig? Tama ka, mas maging maingat kayo dahil hindi sila kasing hina ng mga naunang grupo. Ano pong ibig niyo sabihin, Lola? Kung ang naunang mga amalanig ay naaagdas na at halos humihiwalay na ang mga laman sa katawan, hindi ang mga paparating. Ibig sabihin, mga buo na po sila? Tama ka, Tatoy. Sila mga bangkay ng aswang na hindi pa natatagalang ilibing. Iginala ko ang aking paningin hanggang dumating na nga ang mga bagong grupo ng mga amalanig. Mas mabibilis silang kumilos, hindi gaya ng mga nauna. Lola, umalis na muna kayo. Bumalik na kayo sa bahay. Delikado kung makikita nila kayo. Oo, apo. Kayo na ni Jomar ang bahala sa kanila. Ipagdadasal ko kayo. Anak ng teteng, mapapalaban na naman tayo nito. Nagmamadaling lumayo si Lola Rubina. Minsan pa ay nagtalikuran kami ni Tatoy para harapin ang dumating na ikalawang grupo ng mga amalanig. Tama si Lola Rubina, kakaiba nga ang mga dumating. Buong buo ang katawan ng mga ito. Nakita ko na may leader na nangunguna sa kanila. Hindi ako maaaring magkamali. Siya si Manggilier, ang matandang lalaki na nakita kong kausap ni Lola Rubina ng mga nakaraang gabi. Sige mga kapanalig, huwag kayong mag-aksaya ng oras. Harapin niyo ang dalawang dayo dahil nasa kanila ang ikalalakas at magpapabalik sa dati ninyong mga nabubulok na katawan. Kailangan niyo ang sariwan dugo nila. Hangal ka, Manggilier! Hindi mangyayari ang sinasabi mo! Kalokohan yan! Hindi kami makapapayag na maging biktima ng mga kapanalig mo! Ang dami niyo pansasat. Tignan natin kung hanggang saan ang yabang ninyong dalawa. Ah, ganon! Gusto niyo kami subukan? Oh, dahil alam kong wala kayong binatbat. Mayabang ka rin, tanda, kaya tignan natin! Minsan pa, humudyat na ang matandang nagpakilalang pinuno ng mga amalanig, kaya dumaluhong na ang mga kampo ng dilim. Muli ay nakipagpambuno kami ni Tatoy sa mga nabuhay na bangkay ng mga aswang. Hindi na kailangan sa ulo sila saksakin, kundi maaari na rin sa kanilang katawan. Buo pa ang katawan ng mga ito, kaya hindi tumatagos ang hawak naming punyal. Subalit nakakaiwas ang mga amalanig dahil mabilis silang kumilos
Hindi katulad ng mga naunang grupo. Huwag kayong hihinto! Kailangan magapi ang dalawang binata! Talagang ginagalit mo kami ng kaibigan ko, ha? Hindi kami basta magpapadaig sa inyo, mga hinayupa kayo! Kayo ang dapat mawala dahil mga salot kayo! Patuloy ang ginawa naming pakikipaglaban sa mga kampo ng dilim. Pero nakapagtataka na hindi sila maubos-ubos, kaya narinig namin ang halakhak ni Mang Gilier. Nakakapikon yun dahil kami ni Tatoy ang kanyang pinagtatawanan. Mga hangal kayo! Akala yata ninyo ay naisahan nyo na kami! Nagkakamali kayo! Hindi mauubos ang mga amalanhig na kaharap nyo ngayon! Jomar, napansin mo rin ba? Parang di sila nauubos, ano? Hindi ko na rin maintindihan kung bakit ganun. Iginala namin ang aming mga paningin. Marami kaming nagapi ng mga amalanig. Nakatimbuang ang mga ito, pero ganun na lang ang pagtataka ko dahil isa-isang bumabangon muli ang inakala naming napatay na namin. Pards, tignan mo mga nakahandusay na amalanig. Anak ng teting, bumabangon sila uli. Buhay pa rin. Mukhang mahihirapan tayo. Hindi sila namamatay. Pero paano nangyari yun? Talagang mga hunghang kayo! Paano mamamatay ang patay na? Kaya hindi mauubos sa mga kampon ko. Kayo ngayon ang naghihintay ng inyong kamatayan! Nataranta kami ni Tatoy dahil tila nagsasayang lang kami ng lakas. Pinapagod lang namin ang aming mga sarili. Lumalaban kami sa mga kampo ng dilim na hindi pala namin magagawang patayin. Kung ganun pala, wala nang bisa sa bagong dating na mga amalanig ang punyal na ibinigay sa amin ni Lola Rubina, kundi para lamang ito sa unang bugso ng mga amalanhig. Anak ng bang kayo! Paano tayo nito, Tatoy? Hindi pala natin sila mapapatay. Anong gagawin natin? Hindi ko rin alam, Jomar. Pareho tayo mapapahamak dito. Huwag ka mawala ng pag-asa. Baka may paraan pa. Tatoy, kailangan natin makabalik muna sa loob ng bahay ni Lola Rubina. Pero bakit? Baka may alam siyang ibang paraan. Naging mabilis ang aming pagpapasya. Tumakbo kami patungo sa bahay. Kinalampag namin ang pinto upang buksan yun ni Lola Rubina. Nang mabuksan yun ay agad kaming pumasok at muling isinara ang bahay. Alam namin na nakasunod sa amin ang mga amalanig, pero hindi sila basta-basta makakapasok sa loob nun, lalo na't nalagyan na ni Lola Rubina ng pangontra ang paligid ng bahay. Nalagyan na rin niya ng asin at bawang ang palibot ng bahay. Nariyan pa rin ang kampo ng dilim, pero hindi sila basta-basta makakapasok dito sa loob. Alam po namin, Lola. Lola Rubina, hindi kaya ng punyal na gawa sa pangil ng elepante ang mga bangkay ng aswang. Kakaiba na po sila. Si Mang Gilier, kasama po nila. At siya nag-uutos sa mga kampo ng dilim. Oo, dahil siya man ay kauri nila. Si Gilier ang halimbawa ng patay na nabuhay at bumalik sa dati ang pagkatao. Pero kung hindi naman sila mapapatay gamit ang punyal, ano po ang dapat namin gawin, Lola? Kailangan magpahabol kayo sa mga amalanhig. Ano? Magpahabol kami? Oo, apo, ganun ka. Dapat sila sumunod sa inyo at dalhin nyo sila sa lugar na may tubig. Sa ilog? Tama ka. Siguro naman ay tanda mo pa rin ang ilog na pinaliliguan mo noon. Alam ko po yun, Lola. Magpahabol kayo hanggang sa ilog. Dapat sumunod sila sa inyo. Kapag nabasa ng tubig ang mga amalanhig, magiging mabagal ang kanilang pagkilos. At kung aabutin sila ng pagsapit ng umaga, yun na ang kanilang magiging wakas. Ang sikat ng araw ang papatay sa kanila. Naiintindihan nyo ba ang ibig kong sabihin? Opo, Lola Rubina. Sige na, lumabas na kayo. Magpahabol kayo sa mga amalanhig hanggang doon sa ilog. Kaya hindi na kami naghintay ng oras. Lumabas kagad kami ni Tatoy at mabilis na tumakbo. Nakita namin na nagmamadali rin na nakasunod sa amin ang mga amalanig. Nauna si Tatoy at nakasunod lamang ako. Siya ang nakakaalam ng daan papuntang ilog. Subalit habang tumatakbo kami
ay nakita ko ang isang anino sa hindi kalayuan. Nang malapit na kami ay nakilala ko kung sino yun. Walang iba kundi si Mina. Naroon si Mina. Saglit kaming huminto ni Tatoy. Mina, bakit ka nandito? Gusto ko makatulong sa inyo. Tutulungan mo kami? Alam mo ba sinasabi mo, Mina? Mapangalib ba mga amalanhig na sumusunod sa amin? Hindi sila basta napapatay ng aming dalang armas. Kaya nga, may dala rin akong panlaban sa kanila. Eka, dala mo yung pambomba ng mga pananim ah. Oo, tama ka. Ito ang ginagamit ng tatay ko nung nabubuhay pa siya na pang-spray sa kanyang mga pananim na palay. May laman itong tubig na hinaluan ko ng dinikdik na bawang at asin. Alam kong mangyayari to. Ang muling pagbangon ng mga patay na aswang ngayong undas. Kaya inihanda ko ito. Pero kailangan ko pa rin ng tulong nyo para mapuksa natin ang mga malanhig na hindi kaya ng sandata nyo. Sa mabilis na paliwanag ay kinausap kami ni Mina. Itataya namin ang aming sarili para lumapit sa amin ang mga amalanig. Kapag naipon na sila at nakapaligid na sa amin, saka siya magpapakita para gamitin ang laman ng pambomba laban sa mga kampo ng dilim. Kaya yun ang aming ginawa. Mabilis na nagkubli si Mina at kami naman ni Tatoy ay naiwan at nagtalikuran. Hinintay naming makalapit sa amin ang mga bangkay na nabuhay at pinalibutan kami. Nang nakapalibot na sila sa amin ni Tatoy, ay lumabas sa kanyang pinagtataguan si Mina at agad na ginamit ang sprayer. Diniligan niya ang mga amalanig. Hindi magkamayaw ang mga ito. Sa bawat patak ng tubig ay sumisigaw ang mga ito. Kasama na roon si Manggilier na nabasa na ng tubig mula sa pangbomba ni Mina. Umusok ang kanilang mga katawan. Hindi nila kinaya ang epekto ng dinurog na bawang at tubig na may asin. Patuloy sa pag-usok ang katawan ng mga amalanig hanggang sa unti-unting mabuwal ang mga ito at ganap na naagnas ang kanilang mga katawan. Wala na silang nagawa pa, lalo na't nasundan yun ng pagtilaok ng manok na hudyat ng pagbubukan liwayway. Kaya naman, wala nang kawala pa ang mga nabuhay na bangkay ng mga aswang. Hanggang sa natunaw ang mga ito, ganap nang natuldukan ang lagim na inihahatid nila sa Barrio Noches. Labis ang pasasalamat ni Lola Rubina sa mga nangyari. Siyempre, malaking bahagi rin si Mina dahil ganap nang nalipol ang mga amalanig. Ay mawawala na rin ang espiritong umalipin sa nanay ni Mina at bumalik na ito sa dati. Tapos na ang undas sa Barrio Noches. Pabalik na kami ng syudad. Ang naging karanasan ko sa probinsya ng lola ni Natoy ay karanasang hinding-hindi ko malilimutan. Nagbigay ito sa akin ng kakaibang adventure. May excitement, may kilabot, at syempre may kasama ring kilig dahil kay Mina. Isang kakaibang karanasang bumuo ng aking pagkatao at lalong nagpasolid ng pagiging magkaibigan namin ni Tatoy. Totoong puno ng hiwaga ang buhay ng tao. Punong-puno ng iba't ibang pakikipagsapalaran. Subalit anuman ang ating harapin, anuman ang ating pagdaanan, isang bagay lang ang dapat nating isipin. Lahat ito ay bahagi ng ating karanasan na susubok sa ating tibay, katatagan at pagiging tunay na kaibigan.